Okay, Bungalow House Project Update. So, ceiling installation tayo ngayon. So, ang ginagamit namin dito ay metal paring. Ito siya. So, yung gamit nating metal paring dito, corrugated. Bali, tinatago na namin yung mga biga. Kung nakuha mo yung height, based dun sa height ng finished flooring natin, dun sa may below the beam natin, kaya mong itago yung biga, mas malinis na installation. So, ang ginagawa namin dyan, basta standard lang yung height, na at least nasa 2.6, 2.7, or 2.8, na ilalim ng cove, possible, pwede yan. Metal paring, ang distansya nito, 40 cm. No? So, yan, distansya niyan. Center to center o kaya gilid to gilid. So, ito yung tinatawag ko na center support. Kasi ang ginagawa ko dyan, hindi yung metal paring, kinakapitan mo rin lang yung kabilang metal paring. Ginagawa ko, carrying channel to carrying channel, doon natin kinakapit. Kung i-compare mo sa paggamit ng mga kahoy, tutuwirin mo na naman, lalagarin mo, napakadaming hassle. Okay, Bungalow House Project Update. So, ceiling installation tayo ngayon. So, mag-share tayo about ceiling installation. At ano nga ba yung mga gagawin namin dito. So dito hindi siya yung ganyang itsura lang. Marami pang kailangan gawin dito sa labas. Pero minsanan nanto namin yan pagka nai-prepare na namin na maigi yung sa loob. So yan yung paraan namin, para at least nakafocus muna kami sa loob. Matapos na lang yung preparation dito, and then magiging surprise na lang. Sabagay hindi naman magiging surprise dahil araw-araw ko naman kayo i-update. At kumbaga marami naman tayo mga update videos. So yun yung isang bagay dito na share ko sa inyo ay about naman sa ceiling frames. Ano yung paraan namin. At bibigyan ko rin kayo ng mga iba pang mga details dito, no? So Bungalow House Project. So eto, okay na yung mga roof natin, spandrel, okay na, napakalinis o pagkaka-instilla. So may mga touch-up paint kaming gagamitin dyan, yung mga rivets na yun. So may mga rivets na kumbaga kitang-kita dahil hindi parehas ang kulay. So sa ngayon, ayan may bagyo nga ngayon, ngayong araw. So isang bagay dito syempre, basta ingatan na lang natin sakali. So ceiling frames or ceiling joist. So ang ginagamit namin dito ay metal paring. Ito siya. So yung gamit nating metal paring dito, corrugated. So matagal ko nang pinapalabas to sa YouTube channel ko. Actually sa ceiling frame tayo nag-ingay sa mga vlogs natin, no? So ngayon, etong metal paring natin na to, may kapal to na 0.5, tapos may haba to na 5 meters. Tawag natin dito double furring o kaya naman double metal furring. So yan ang gamit natin, GI siya. So meron ding coated na ito. So ang presyo nito around depende sa brand around sa 120 pataas, depende sa thickness, no? So sa thickness. So ngayon meron din naman tayo dito carrying channel. Haba naman nito is 5 meters. So 5 meters. Tapos yung kapal niya ay 0.6 o kaya 0.7. Kung available ang 0.8, much better yon, no? So mas matibay kasi siya. By the word carrying, yan po yung mga nagbubuhat ng mga metal frames natin, o dyan natin kinakapit yung mga metal frames natin, no? So ang presyo naman nito around sa 100. Mas mura siya ng kaunti, pero depende pa rin sa thickness niya, no? Kung ano yung kapal, mas mahal syempre, at saka yung brand niya. So ang isang may re-recommend ko na brand, kung hindi Jayamax, basta yung makapal, no? So yun yung isang bagay dyan, kasi yung Jayamax talagang brand yan na may re-recommend ko. And then meron tayo dito Walengel. Yan. So Walengel, ang kapal naman nito is 0.5. Kung walang 0.5, 0.4 kaya niya, basta ganitong klase. Ayan, no? Meron siyang may mga tuldok-tuldok, kaya tinatawag ko siyang corrugated. Kasi kapag kaya tinamaan mo ng barena o talim ng barena, hindi siya madudulas, no? So yan yung kagandahan niya kapag ganitong mga Walengel.
So ang haba nito nasa it's either 2.4 o kaya 3 meters. Depende yan sa fabrication or pagpapabrika o kaya naman sa pinagkuhanan mo. So depende rin yan sa brand kasi meron yung 2.4 pinapabend lang nila. Tapos yun na yung GI sheet pinapabend lang nila. So yun yung ginagamit na mga klase ng mga wall angle. Pero meron na yung fabricated na talaga galing pabrika na, no? So ang presyo naman nito depende sa brand din lang, nasa 65 pababa. Kung mas mura, ibig sabihin mas mababa yung quality niya, no? So ang isa pang bagay doon, kung mas mura, mas malambot siya. Kasi meron pang mga mas mababa eh. 0.5, 0.3 ganon. So meron pa. Okay. So ang metal frame, yan po yung ginagamit natin dito pang kisame. So titingnan natin dito sa isang kwarto. Ito, ready na to. Ang kulang na lang dito is yung center support. So pakita ko sa inyo mamaya sa center support. So yung ginagawa namin sa pagkikisame, ayan. Bali tinatago na namin yung mga biga. Kung nakuha mo yung height based dun sa height ng finish flooring natin, dun sa may below the beam natin, kaya mong itago yung biga, mas malinis na installation. Walang mga nakausling biga, wala kang magiging problema. Kasi kung isipin mo, nakausling yung biga na yan, paano yung ilalim nito, paano mo lalagyan ng board, di ba? O kaya naman PVC kung gagamitan mo na siya ng PVC. So, ang ginagawa namin dyan, basta standard lang yung height, na at least nasa 2.6, 2.7, or 2.8 na ilalim ng cove, possible, pwede yan. No? So, ang ginagawa namin doon, pagbaba na yon, yun ang magiging drop natin sa below the beam na yan. Then, yung high ceiling natin, tataas tayo ng 15 cm up to 17 cm para hindi gaanong mataas. Pwede rin naman na 20 cm, depende yan sa kagustuhan ng kliyente natin, kung mas mataas yung cove o kaya mas sakto lang yung cove. Kasi usually sa akin 15 cm up to 17 cm sakto na ho yun. Napakagandang distribution ng cove yan. So ang ginagawa namin, ayan o, may mga part kasi ng rafter na hindi pa na pinturahan kasi nakaligtaan nga yan. So pinapapinturahan ko sa tropa bago namin takpan to. So eto yung board ang gagamitin namin dito o kaya gypsum board. So yung ginamit namin dito, ito yung metal paring. Yan. So yung metal paring na yan, may double lock na tinatawag natin. Ayun. So yan yung double lock na kung saan hindi mo na kailangan maglagay ng wall angle sa gilid. Yan, hindi mo na kailangan maglagay ng wall angle doon. Tapos sasabihin natin na mas makakatipid, mas matibay pa. So ilalak natin yan ng nail gun. So, ibig sabihin may linya yan na pagbabasehan para maging tuwid yung magiging linya ng metal paring. So matagal ko nang ginagamit yan. Tinawag ko nga yan na double lock. So yun yung isang bagay dyan. Metal paring, ang distansya nito 40 cm. No? So yan, distansya niyan. Center to center o kaya gilid to gilid. Possible yun na rin ang magiging sukat niya. So yun yung standard na ginagamit natin. Pwede rin naman na 30-30 o kaya 1 feet 1 feet. So yun yung isang bagay. And then distansya ng carrying channel. Dito light materials lang naman yan. Ang ginamit namin dito is 60 cm distance niya o kaya bawat bawat carrying channel ay naka 60 cm yung diferensya. So eto naka 60 dyan, naka 60. So nakatapat yan sa mga yung ating paano niya, yung C4 limbs. Okay, so nakatapat yan doon. So yun yung paraan namin mga kamusta, para at least mas maging maayos, matibay at saka maganda yung distribution, no? So dito sa may kitchen natin, ginamit na namin dito plain na. So kulang pa ng mga frames pati yung nandun. Bali inaayos pa lang namin. Kulang pa ng framing or ongoing pa lang yung framing natin. Kasi alam ko maraming mga kapuna, ba't ganito, ganyan. So kapag ka plain naman, syempre wall angle na yung gagamitin natin. Diyan natin ginagamit yung wall angle. So dito kulang pa ng frame yan kasi kailangan 40 cm yan. Kasi ito usually pagka sa mga kitchen, ang ginagawa ko talagang plain lang talaga siya. Kasi yung paglalagay ng mga kitchen hanging cabinet, pangit yan kapag may mga cove, ganyan. So kumbaga napaka-complicated ng mga ganon. Usually pag nagde-design ako, ginagawa ko na dyan, kumbaga yung
Yung kabuuan yan, plain lang talaga. Then, dinedesign ko na lang. Okay? And dito, and dito naman sa may hallway natin, plain lang din yan. Then, pagdating natin dito sa mga rooms, ayan o. So, ito yung tinatawag ko na center support. Kasi ang ginagawa ko dyan, hindi yung metal paring, kinakapitan mo rin lang yung kabilang metal paring. So, nagiging mahina yon. Ginagawa ko, carrying channel to carrying channel. Doon natin kinakapit. Yan, carrying channel to carrying channel. So, yan, lalagyan natin ng center support yung mga yan. So, yung dapat pala ng cove natin ay 35 cm. Depende pa rin sa luwang ng kwarto. O kaya luwang na sala, luwang din ng kitchen natin. So, depende yan. Yung cove ceiling kasi natin, nakadepende yan sa sukat ng kwarto. Hindi yung dahil ang napanood mo ay 50 cm, gagawin mo naman 50 cm na. So, hindi yon magiging accurate, kundi magiging complicated kasi baka mamaya hindi na siya yung kumbaga saktong sukat. Pangit naman pag malaki. Pangit din naman pag maliit. So, yun yung kailangan natin consider. Okay? Ito, pakita natin. Ayan o, yung double lock natin. Yan, yung sa may portion na yan. Bali, ang gamit natin dyan, nail gun. Ito kung sakali, ito yung magiging dining area. Itong portion na to. Inaisip ko kung paano yung design niya. Pero sabi ko, kaya ko nang lagyan ng drop yan. Sakto na ito. Kumbaga, parte na ng pinaka-design niya kung sakali. Okay? So, ceiling frames. Light materials na matibay. Saka marami nang gumagamit na ito. Commercial, residential. Isa sa mga may re-recommend ko. At kung i-compare mo sa paggamit ng mga kahoy, tutuwirin mo na naman, lalagarin mo, napakadaming hassle. Matagal na proseso. Pero kung metal frames na, kahit sa drywall, napakadali na ng ika nga nila, basic na pamamaraan.